Nagbubukas ang pelikula sa loob ng isang garahe sa Hoboken sa New Jersey, kung saan nililinis ng mekaniko na nagngangalang Frank Leon ang mga larawan ng kanyang namatay na mentor. Mukhang ni-renovate ang lugar pagkatapos ng mahabang panahon ng kapabayaan. Mula sa paraan ay masensinang nililinis ni Frank ang lugar at ipinagmamalaki ang paligid. Mayroon siyang malalim na emosyonal na koneksyon sa garahe. Maya-maya ay binisita siya ng isang magandang babae na nagsabing may mga problema siya sa kanyang sasakyan. Sumagot si Frank na maaari niyang tulungan siya, ngunit pinaalis siya ng ginang, sinabi na kailangan niya ng isang eksperto. Parang insulto ito, pero halatang sinusubukan nitong manligaw sa kanya. Ang magandang babae pala ay si Melissa, ang matagal ng kasintahan ni Frank. Ang casual na pang-aakit sa lalong madaling panahon ay napalitan ng matalik na paghalik, pagkatapos nito, binigyan niya ito ng pagpapalit ng langis. Pagkatapos, lumabas ang dalawa. Hindi nagtagal ay dumating sila sa isang lokal na parke, kung saan naglalaro ng football si Frank kasama ang ilang mga bata sa kapitbahayan habang si Melissa ay masayang nanunood. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng paglitaw nito sa ibabaw. Si Frank ay gumugugol ng oras sa Norwood Correctional Facility, isang kulungan na mababa ang seguridad kung saan pinananatili ang mga taong may maliliit na pagkakasala. Nakaalis siya ngayon para sa furlough at kailangang bumalik sa pasilidad sa lalong madaling panahon. Kaya mabilis na nagmaneho si Melissa at ibinaba siya sa Norwood kahit masakit ito sa kanyang damdamin. Pagkatapos ay ipinahayag na sinalakay niya ang isang grupo ng mga tao na umaatake sa kanyang tagapagturo at kaibigan. Pagkatapos ay inaresto siya at ipinadala sa Treadmore Correctional Facility na may maikling pangungusap. Gayunpaman nang ang kanyang may edad na tagapagturo ay nagkaroon ng lubhang sakit, hiniling ni Frank ang warden ng Treadmore na hayaan siyang bisitahin ang ospital. Ang kahilingan ay tinanggihan at si Frank ay walang pagpipilian kundi ang lumabas sa pasilidad. Ito na pala ang huling beses na makakasama niya ang kanyang mentor dahil namatay ang matanda ng araw ding iyon. Nang bumalik sa Treadmore ang isang balisang Frank, iniulat niya ang masamang pagtrato ng bilangguan sa mga bilanggo nito sa press. Naging sanhi ito ng pagkadamot sa warden habang si Frank, na lumabag sa mga seryosong tuntunin sa pamamagitan ng paglabas, ay kailangang harapin ang 5 taon pang pagkakulong. Ngunit dahil sa kanyang modelong pag-uugali, agad na inilipat si Frank sa Norwood Correctional. Siya ngayon ay may humigit kumulang 6 na buwan na natitira bago siya muling maging isang malayang tao. Habang naglalakad si Frank sa loob ng Norwood, makikita natin siyang maayos ang pakikitungo sa lahat ng mga gwardya at mga bilanggo. Lahat sila ay nagmamahal sa kanya at hindi siya gumagawa ng anumang hindi kinakailangang problema para sa sinuman. Sa kasamaang palad, ng gabing iyon, ang mga bagay ay nagsimulang mabigo para kay Frank na malapit nang matapos ang kanyang sentensya. Isang grupo ng mga pulis ang dumating sa Norwood at agresibong pumasok sa kanyang selda. Si Frank ay walang humpay na pinahirapan at kinaladkad palabas habang ang mga gwardya ng Norwood ay hindi nakikialam. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng mga pulis na ito na siya ay ililipat sa ibang bilangguan. Nang sabihin ni Frank na hindi siya binigyan ng anumang paunang abiso, ang mga lalaki ay walang kapatawaran na sinabi sa kanya na ganito ang ginagawa nila. Makalipas ang ilang sandali, isang nalilitong Frank ang itinulak sa isang van at pinalaya sa isang kulungang may mataas na seguridad na tinatawag na gateway. Ang pasilidad na ito ay pinamamahalaan ng isang malupit na warden na nagngangalang Drumgoole na bumabati kay Frank habang siya ay dinadala. Sa ganoong pangalan, sa tingin niya ay ganito talaga siya magsalita. Laking gulat ng huli nang makita siya na ikinatuwa ng warden. Si Drumgoole pala ang namamahala sa Treadmore Correctional, ang parehong tao na hindi pinahintulutan si Frank ng 1 oras na bakasyon para makita ang kanyang mentor. Di nagtagal pagkatapos, ipinakita si Frank sa kanyang selda at binigyan ng rundown ng mga mahigpit na patakaran ng head guard, si Meisner. Galit na naglalakad si Frank sa kanyang selda, ngunit agad siyang dinala upang makipagkita sa warden. Magkaharap ang dalawa at ikinwento ni Drumgoole kung gaano niya katagal hinihintay ang araw na ito. Mula nang makalabas si Frank sa kanyang kulungan, kinailangan ni Drumgoole na harapin ang napakalaking backlash. Ang dati niyang malinis na reputasyon ay mabilis na nawala at siya ay inilipat sa gateway. Naasar si Frank dito at sinagot niya na kung ano man ang pinagdadaanan ni Drumgoole, ito ay dahil sa kanyang mga aksyon. Kung pinahintulutan niya si Frank ng 1 oras na bisitahin ang kanyang tagapagturo, ang mga bagay ay hindi pupunta sa direksyon na iyon. Gayunpaman, muling inulit ng warden na si Frank ang lumabag sa batas, ngunit siya ang nagdusa para dito. Sumagot si Frank sa pagsasabing nagdusa rin siya, na sinentensyahan ng 5 taon pa.
Sa medyo masamang paraan, inanunsyo ni Drumgoole na hindi pa tapos ang pagdurusa ni Frank. Makalipas ang ilang sandali, ipinadala si Frank upang idalaust kung saan siya ay ipinahiya at hinubaran ng mga gwardya. Siya ay hiniling na pumasok sa isang transparent na silid na pagkatapos ay puno ng isang kain na hinalang puting gas na nilalayong pumatay ng mga bug na nagdadala ng sakit. Sinabi sa kanya ng mga gwardya na kailangan niyang pigilan ang paghinga ng 30 segundo dahil ang gas ay masyadong mapanganib para malanghap. Gaya ng inaasahan, ang Drumgoole ay nakikialam at hinahayaan ang prosesong ito na magpatuloy ng higit sa 30 segundo. Sinusubukan ni Frank na pigilin ang kanyang hininga hanggat maaari, ngunit sa huli, siya ay umubo at huminga ng mabigat. Ang warden ay nag-flush lamang ng gas kapag ang kanyang bagong bilanggo ay nakaluhod. Kinabukasan, pumasok si Frank sa bakuran at nakilala ang ilan sa iba pang mga bilanggo. Ang isa sa kanila, na nagngangalang Chink, na pangunahing bully ng bilangguan, ay inutusang gawing impyerno ang buhay ni Frank. Sinusubukan niyang pukawin ang baguhan sa pamamagitan ng paglabas ng pocket knife, ngunit nakita ito ng head guard na si Meisner, na pumasok at hiniling na ibigay niya ang armas. Mabilis na itinago ng mga tauhan ni Chink na nakapalibot sa kanya sa isang grupo, ang armas. Kaya, hindi mahanap ni Meisner ang anumang katibayan ng maling gawain kahit na pagkatapos na maghanap sa maton. Pagkatapos ay lumingon siya kay Frank at tinanong siya tungkol dito. Gayunpaman, ang ating bida ay hindi gustong gumawa ng anumang gulo at sinabi na wala siyang nakita. Nang maglaon, habang naglilinis siya ng mga sahig, nilapitan siya ni Dallas, isang bilanggo na kasama ni Frank sa Treadmore. Sinusubukan niyang lumabas sa bilangguan at humiling pa kay Frank na tulungan siya na gawin ito, ngunit hindi interesado ang huli sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran at tinanggihan ng alok. Pagkatapos ay dinala siya ni Dallas sa garahe ng bilangguan at ipinangako na makakakuha siya ng trabaho doon, ngunit ang head mechanic na si Eclipse ay hindi gusto ang anumang gulo at mukhang hindi nagtitiwala kay Frank. Sinabihan niya ang dalawang kaibigan na umalis doon sa kabila ng mga protesta ni Dallas. Maya-maya, dumating si Melissa sa gateway at kinausap ang mga guard sa reception area. Gusto niyang makita si Frank, ngunit sinabi sa kanya ng mga gwardya na hindi niya ito magagawa ayon sa mga bagong alituntunin ng bilangguan. Sa kabutihang palad, dumating si Meisner at sinabi sa kanya na ayos lang si Frank. Hinihiling niyang malaman kung bakit siya inilipat sa kabila ng pagiging isang modelong bilanggo. Kung saan, tumugon si Meisner na ito ay isang nakagawiang paglilipat lamang. Sa susunod na eksena, nakita si Frank na naglilinis ng isang piraso ng makinarya. Nang mahanap siya muli ni Dallas, nakuha niya ang ilang mga blueprint at may planong pagtakas. Sinabi niya kay Frank na mayroong isang tubo na tumatakbo palabas ng bilangguan na maaari nilang takasan. Pagkatapos magpumiglas sa tubo ng ilang sandali, maabot nila ang isang mas maliit na tubo na dumadaloy sa bubong. Agad na ibinasura ni Frank ang plano habang ang tubo ay nagdadala ng mainit na hangin palabas ng pasilidad. Kung makapasok sila sa loob nito, pareho silang mapiprito sa loob ng ilang minuto. Sa tanghalian, nakita ng dalawa ang isang batang preso na nakaupong mag-isa at sumama sa kanya. Sinabi ng lalaki na kilala sa kanyang palayaw na first base na ayaw niyang maging bahagi ng kanilang grupo. Kung nakilala niya ang mga ito ng mas maaga, kailangan nilang tawagin siyang second base. Noon lang, nakita nilang sinaksak ng isang preso ang isa pa gamit ang patalim at basta-basta lumayo. Pagkatapos ay sinabi ni Frank kay first base na ang tanging paraan upang makaligtas sa bilangguan na ito ay ang magtulungan. Isang araw, si Frank at first base ay tumatambay sa bakuran nang sila ay napukaw sa paglalaro ng football kasama si Chink at ang kanyang mga buds. Si Frank ay masyadong bayolente sa buong laro ngunit kung hindi man ay isang mahusay na manlalaro. Samantala, pinapanood ni Eclipse ang lahat ng bumababa mula sa gilid at galit na galit siya nang makitang nahihigitan ng bilang ang newbie. Kaya't nagpa siya siyang sumali at ang dalawa ay nanalo sa laro. Sa kalaunan ay naging mas malapit sila dahil dito at inanyayahan ni Eclipse si Frank na magtrabaho sa garahe. Kinabukasan, nagpakita si Frank sa kanyang bagong lugar ng trabaho at ang kanyang mga mata ay agad na nahulog sa isang lumang Ford Mustang. Ito ay isang mahusay na kotse, malayo sa kanyang kaluwalhatian, ngunit nag-aalok siya upang ayusin ito. Sa pagdaan ng mga araw, nagsisikap si Frank na ayusin ang kotse na ipinapakita ang kanyang mga kasanayan at determinasyon. Kasama rin niya ang kanyang mga bagong kaibigan, si Dallas, first base, at Eclipse. Magkasama nilang inayos ang kotse at binigyan pa ito ng sariwang pintura ng pulang pintura.
Isang hapon, si First Base at Frank ay tumatambay sa garahe at ang huli ay nag-aalok na turuan ng kanyang kaibigan kung paano magmaneho. Kinakabahang pumasok si First Base, ngunit habang nagmamaneho siya sa paligid ng garahe, lalo siyang nagiging kumpiyansa. Nakalulungkot bagaman, hindi niya alam kung nasaan ang preno at kalaunan ay nagmaneho palabas ng garahe at napunta sa bakuran. Doon, nakita ng warden ang mainit na pulang kotseng ito at inutusan niya ang mga gwardya na hilahin ang unang base palabas. Nagbibigay din ito ng perpektong pagkakataon sa warden na sisihin si Frank at mas parusahan pa siya. Gaya ng inaasahan niya, si Frank ang nasangkot sa gulo at itinapon sa nag-iisang pagkakakulong sa loob ng ilang araw. Hindi rin makatarungan ang pakikitungo sa kanya at binugbog ng mga gwardya, ngunit si Meisner, na siyang tanging gwardya na may awa, ay nagalit kapag nalaman niya ang nangyari at pinagalitan ang kanyang mga kasamahan. Agad niyang pinalabas si Frank sa kulungan at humingi pa ng tawad sa kanya. Pagkatapos, dinala niya si Frank sa kanyang selda at binigay sa kanya ang mga sulat ni Melissa. Napag-alaman na ang mga liham ay hindi na ibigay sa kanya ng mas maaga sa utos ng warden. Nang bumisita si Frank sa garahe kinabukasan, ang kanyang mga kaibigan ay nanggagalaiti sa galit sa hindi patas ng buong sitwasyon. Si Frank naman ay nagsasabi sa kanila na magpalamig, dahil ang kanyang sentensya ay matatapos sa loob ng 21 araw. Ipinahayag niya na kaya niyang lampasan ang anumang ibato sa kanya ni Drumgoll. Sa kasamaang palad para sa kawawang tao, ang makasalanang warden ay may iba pang mga ideya. Gusto lang ni Drumgoll ng dahilan para malagay sa gulo si Frank para mapahaba niya ang sentensya ng bilanggo. Ang planong ito ay nagsimulang magbago ng pahintulutan ni Drumgoll ang maton sa bilangguan na si Chink at ang kanyang mga alapores na tapusin si First Base sa gym. Isang galit na Frank ang sumugod sa gym at binugbog si Chink, ngunit sa huli ay iniligtas niya ang buhay ni Chink dahil alam niyang ipapakulong siya ng warden sa loob ng ilang dekada kung gagawa siya ng anumang krimen. Si Drumgoll, na pinapanood ito, ay nagalit nang mapagtanto niyang nasira ang kanyang plano. Nalaman din kung paanong ang lahat ay mukhang naayos na ng isa sa mga lalaki na si Chinks na sinaksak si Frank gamit ang isang pansamantalang sandata. Ang laban ay pinutol ng mga gwardya at dinala si Frank sa infirmary. Kinabukasan ay natanggap ni Melissa ang balita at bumisita sa infirmary upang tingnan ang kanyang kasintahan. Pinahihintulutan siya ni Drumgoll ng 30 minuto sa loob ng mga pasilidad ng bilangguan, ngunit ilang minuto lang ay inihatid na siya ng mga gwardya palabas. Maya-maya, binisita si Frank ng isang medyo kahina-hinala na bilanggo na nasa Treadmore din. Ibinunyag niya na siya ay ilalabas bukas at ang unang bagay na gagawin niya pagkatapos makalabas ay pisikal na abusuhin si Melissa. Ipinakita pa niya kay Frank ang kanyang larawan na nagtutulak sa huli sa isang walang magawang galit. Nang umalis ang makulimlim na bilanggo, nakiusap si Frank sa isang gwardya na hayaan siyang tumawag sa telepono, ngunit siya ay tinanggihan. Dahil sa galit at wala nang pagpipilian, pumunta siya kay Dallas at hiniling sa kanya na tulungan siyang lumabas ng gateway. Sinabi sa kanya ni Dallas na hindi niya dapat gawin ito dahil 6 na araw na lang ang natitira sa kanyang sentensya, ngunit iginiit ni Frank na magpatuloy at sa huli, nakabuo ang dalawa ng isang plano. Nang gabing iyon, dinaig ni Frank ang isang gwardya at tumakbo palabas ng mga selda na sinundan ni Dallas. Gumagapang sila sa isang makitid na espasyo at kalaunan ay nakarating sa isang magkahiwalay na daan. Iniisip ni Frank na dapat silang tumakbo sa isang paraan, ngunit pumayag siya kapag iginiit ni Dallas na pumunta sila sa isa. Sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, pinangunahan ni Dallas si Frank sa isang bitag kung saan naghihintay si Drumgoll. Ang demonyong warden ay natutuwa na ngayon na si Frank ay maaaring mabigyan ng 10 taong haba ng sentensya para sa pagtatangkang tumakas sa pangalawang pagkakataon. Napag-alaman na inayos ni Drumgoll ang buong senaryo na ito para hikayatin si Frank na subukang tumakas. Nakumbinsi pa niya si Dallas na may habang buhay na sentensya na pagkakakulong na tulungan siya sa plano kapalit ng mas maagang paglaya. Ngunit, tulad ng inaasahan, pinapanood ni Drumgoll ang kanyang mga gwardya habang binubugbog si Dallas at itinapon siya sa isang malapit na pool ng tubig. Pagkatapos ay umalis siya habang ang mga gwardya ay sumusulong patungo kay Frank upang tapusin siya. Ngunit ang ating bayani ay lumalaban sa lahat ng mayroon siya at isa-isang tinatapos ang mga masasamang tao. Akmang hihilahin na niya si Dallas palabas ng pool, biglang bumangon ang isa sa mga guard. Hinawakan niya ang kalapit na kadena, ibinalot ito sa leeg ni Frank at sinubukang sakalin ang bilanggo. Gayunpaman, si Dallas, na malubhang nasugatan pa rin, ay nagsisi sa kanyang ginawang kataksilan sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng kanyang kaibigan.
Pinunit niya ang isang electrical wire mula sa isang fuse sa malapit at inilagay ito sa tubig. Nakuryente nito si Dallas, gayon din ang gwardya, na parehong namatay sa lugar. Kasunod nito, pumasok si Frank sa opisina ng warden na walang ideya na karamihan sa kanyang mga gwardya ay patay na. Hinawakan niya si Drumgoole at pilit na kinaladkad papunta sa execution room sa harap ng ibang mga guard. Doon, itinali niya ang warden sa electric chair at idinikit ang mga kamay sa switch. Kung siya ay mabaril, ang kanyang kamay ay mahihila ang switch at ang warden ay makukuryente hanggang sa mamatay. Dumating si Meisner at ang iba pang mga gwardya at pinilit ni Frank si Drumgoole na aminin ang kanyang buong plano. Gayunpaman, kahit na inamin ng warden ang kanyang mga krimen, hinila pa rin ni Frank ang switch. Sa kabutihang palad, walang nangyari dahil ipinahayag na naputol na ni Frank ang kuryente kanina at gusto lang paaminin si Drumgoole. Bilang resulta, ang tiwaling warden ay tinanggal sa kanyang posisyon at dinala sa kustodiya. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ang sentensya ni Frank at sa wakas ay pinayagan na siyang umalis. Nakipagkita siya kay Eclipse sa huling pagkakataon na nagbigay sa kanya ng tabako bilang regalo sa pamamaalam. Pagkatapos ay inilabas siya ni Kapitan Meisner at nagbiro si Frank na mamimiss niya ang ngiti ng kapitan. Natapos ang pelikula nang lumabas si Frank sa gateway at niyakap ang kanyang kasintahan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.